Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke, chapter 14, verses 10 to 11. Mabuti pa kapag inanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, Kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagmamataas sa ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. The pattern of humility. Today, pag-aralan natin yung isa pong pattern for living na napakahalaga na kung saan maging ang Panginoong Hesus in-emphasize niya ito. Dito po sa Luke chapter 14, verses 7 to 11, na kung sakaling dadalo daw po kayo sa isang salo-salo, katulad po ng kasalan, huwag niyong pipiliin yung upuang pandangal. Doon po kayo umupo sa pinaka-abang upuan. Hintayin natin na yung pong nag-anyaya sa atin ay paupuin tayo doon sa upuan na karapat-dapat sa atin. Di nyo alam, baka mamaya doon po kayo paupuin sa kabisera na kung saan kayo po ay mapaparangalan. So ano po tinuturo nitong kwentong ito? Unang-una po makikita ninyo sa Biblia, malinaw po na yung nagpapakumbaba ay itataas po ng Panginoon. Pattern po yan. Ano po nangyayari lagi sa buhay ng maraming tao? Makikita po ninyo na yung mapagpakumbaba ay itinataas ng Diyos. Pero yung nagmamataas ay kadalasan pong ibinababa ng Diyos. Ganun po eh. Ang nagpo-promote sa buhay ay ang Diyos. Kaya mahalaga na makita rin natin sa James chapter 4 verse 10 yung sinasabi na magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Sa verse 6, ang sabi diyan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. So kung gusto mong maging kalaban ng Diyos, maging mapagmataas ka. Pero kung gusto mong kumilos ang Diyos sa iyong buhay, yung biyaya niya, yung grace niya, malugod sa sayo, kailangan po magpakumbaba ka. Kaya napakahalaga po nitong lesson sa Luke chapter 14, verse 11. So maging ang Panginoong Hesus, ano po sabi sa Philippians chapter 2, verses 8 and 9, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos. So kita po ninyo, maging ang Panginoong Hesus, ginawa po niya yung pagpapakumbaba. Kaya po siya ay itinaas ng ating Diyos Ama sa langit. Makikita niyo po sa pattern na meron po sa mundong ito, lagi pong ginagawa ng tao yung pagmamalaki, yung pagiging tanyag. Ayaw na ayaw po ng Biblia yan eh. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 3, huwag tayong gagawa ng anumang bagay upang maging tanyag lamang tayo. Pero ngayon po, masyado pong pinahalagahan ng tao yung popularity, lalo na po sa social media. At makikita nyo rin po, maraming tao na gustong-gusto nilang magpasikat. Para bang gusto nilang ipakita na mas magaling sila sa iba. Kaya dumarating sa punto na minsan ay hinahamak nila yung kanilang kapwa. Ayaw ng Diyos yun. Sabi sa James chapter 3, verse 9, at yung iba nanlalait. Ayaw din ng Diyos po yun. Sabi sa Biblia, Ephesians chapter 4, verse 31, tigilan na natin yung panlalait o yung paghahanap ng kasiraan. At yung iba pa nga ng aapi, lalo na doon sa mga tao ng mga mahihirap, yung mga taong aba sa buhay, inaapi ng mga taong may kaya. Sabi sa Proverbs chapter 14, verse 31. So lahat yan ay ekspresyon ng pagmamalaki, pagmamataas. Ayaw na ayaw ng Lord na makita tayo na nagmamalakit, nagmamataas sa buhay na ito. Dapat pong attitude natin ay laging nagpapakumbaba upang maranasan natin ang grace ng Lord. Kaya pansinin niyo po, minsan sa buhay nito tayo hinahumble ng mga experiences, mga problema. Kasi sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 5, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Mismong ang Diyos mismo, sasawayin tayo kapag tayo'y mapagmataas. Kaya minsan nakakaranas tayo ng mga problema, mga experiences na hindi natin gusto. Kasi pagsawayan ng Panginoon, kung nakikita niya tayo po ay nagmamalaki na sa buhay na ito.
At mapapansin ninyo, hihintayin ng Diyos na magpakumbaba tayo. Ito, naririnig ko ito sa maraming patotoo. No? Nasabi nila, nung ako'y nagpakumbaba, nung nakita ko na ako'y wala nang magawa sa buhay na ito, nung ako'y hirap na, tanging Diyos lamang ang aking aasahan, doon siya kumilos sa aking buhay. Makikita ninyo yan sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Sabi dito, kaya nga pasakop kayo sa Diyos o magpakumbaba kayo sa Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. So yung iba, hintayin pa nila na i-humble sila ng experience ng problema or i-humble sila ng Panginoon kaysa magpakumbaba. So makikita ninyo, no? Kung alam natin itong pattern for living na ito na dapat sa buhay na ito, lagi tayong mapagpakumbaba, napakadali pala sa buhay na ito na tayo po ay iangat o i-promote ng Lord. So itong pattern na ito, nagwo-work po ito sa lahat ng pagkakataon. Sa relationship, ano po yung unang nagpapakumbaba, yung po ang itinataas ng Panginoon. Sa trabaho, ano po? Sa inyong career, ano po? Sa inyong mga ginagawa sa buhay, maging sa ministry, ano po? Yung mga nagpapakumbaba, yun ang itinataas ng Panginoon. Kaya makikita nyo po yan, obvious po yung katotohanan na yan. Yung mga taong mapagpakumbaba, yung grace ng Lord ay kumikilos sa kanilang buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa katotohanan ito. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba. At napakahalaga po pala ng pagpapakumbaba sa buhay na ito. Doon namin mararanasan ang grace at kapangyarihan mo. At turuan mo kami na lagi naming itaas ang iyong pangalan. Dakilain ka, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon. At kilalanin namin na sa buhay na ito, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na laging magdepende sa iyo, magpasakop sa iyo, magpakumbaba sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang taluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.